Pero mga gandang bata. May manliligaw ka. Kaya lang, meron siyang very minor flaws. Gaya ng palagi siyang late at medyo malakas magyosi. Pero mahal mo na siya. Sasagutin mo ba siya at mag-hope na lang na magbabago siya? O dapat muna siyang magbago before mo siya sagutin? Pero madaling sagutin lang yan, di ba? Ano? Para sa akin kasi, ang pagmamahal, hindi mo siya masusukat kung ano yung katangian ng isang tao. Kahit marunong siya, kahit mahilig siya magyosi, kahit late siya, kasi kung talagang mahal niya ako, kaya niyang magbago para sa akin. Kasi ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng sakripisyo para sa taong mahal mo. Ganyan, eh. So, minor lang naman yon. So, kumbaga, okay lang sa'yo. Hindi naman sa okay, pero naniniwala kasi ako na kapag sinagot ko na siya, naniniwala ako na kaya ko siyang baguhin. Tama naman. Ganda. Tama naman. So, kumbaga, may nakikitang mali, dapat baguhin para sa kanya. Oo, kasi kung umpisa pa lang hindi na natin tatanggapin yung mga gantong klaseng tao, paano naman sila, di ba? Sino magmamahal sa kanila? Kaya nga nandito tayo mga maunawaing tao para tanggapin yung mga ganong klaseng tao. Ngayon naman, tanong kita, ano naman isang bagay na gusto mong ipagbago sa'yo? Kung may boyfriend ka, ano gusto mo? Ano ba sa tingin mo, may pagkakamali ka ba? Ano yung plus para sa... Mini plus lang naman daw yun. Siyempre, wala namang perpektong tao. Siguro kaya kami naghiwalay ng ex-boyfriend ko. Kasi before, hindi ako pasensyosa. So this time, kapag nagkaroon ako ng bago, sisiguraduhin ko na kaya ko siyang intindihin no matter what. Alright, thank you very much. Jamila Nicole Belila. Thank you, Jamila. Good luck. Pili ka na ng tanong. Sweet, sweet. Nakakatuwa yung mga contestants natin. Nag-aaral, hardworking, di ba? Sige, please. Meron kang boyfriend at matagal na kayo, kaya lang nagkakaroon ka ng gwapong kapitbahay na sobrang saya kasama. Kinikilig ka pag tinitext ka niya, natutuwa ka pag binabati ka niya sa daan. Wala namang kayong relasyon ni kapitbahay, pero dapat mo bang ipagtapat ito sa iyong boyfriend? Gandang tanong yan. Nangyayari yan. Siyempre, bilang isang loyal at faithful na girlfriend, nararapat lamang na ipagtapat ko yan sa aking boyfriend. Dahil sa isang relasyon, kailangan ng truth, compassion, at trust. So, hindi magiging matatagin sa relasyon kung wala yung tatlong bagay na yun. Kaya ipagtatapat ko yun sa boyfriend ko agad-agad. Wala namang masama doon. Alam ko namang wala akong ginagawang mali. Pero yung ba mahuhulog, pwede ka ba mahulog doon sa gwapot? Nag-i-enjoy ka? Alam mo kasi, ang babae, pag marami kang, pag may nakakasama kang masarap kasama lalaki, mag-enjoy ka, nahuhulog ka eh. Di ba? Sa akin, actually marami akong kaibigan na mga may itsura. Pero kapag kasi mahal mong isang tao, kahit sino pang lalaking makita mo, siya pa rin ang nasa puso mo, hindi magbabago. Galing. Galing. Thank you very much, Alanis. Thank you very much. Edangan. Thank you, Alanis. Doon na. Mamili ka sa isang to. Siya na lang pala eh. Ang iyong boyfriend ay isang masipag na family driver. Marangal na trabaho naman ito, kaya proud ka sa kanya. Kaya lang, napanood mo sa news na ang amo pala niya ay isang drug lord. Sabi ng boyfriend mo, wala naman daw kinalaman sa droga ang trabaho niya. Dahil yung mga anak naman ang pinagdadrive niya, ano ang gagawin mo? Yun. Siguro sa akin, Will, papayuhan ko at kakausapin ko yung boyfriend ko na kung wala man siyang ginagawa, okay lang yon. Kasi alam ko pinaghihirapan niya yung gusto niya. Yung gusto niya, pinaghihirapan niya. Kaya para sa akin, hanggat wala siyang ginagawang masama at hindi siya nakakatapak ng tao, okay lang yon. I-clear ko lang sa'yo, ha? Pag nagtatrabaho ka sa isang drug lord, napakadelikado ang trabaho niyan. Wala kang ginagawa, pero yung pinagtatrabaho mo, alam mo, wanted dyan. Mali, illegal. Saka lalo pa ngayon, yan ang talagang, di ba? Pinupunti rin ng gobyerno, yung mga drug lords. Siguro, Will, pagka nagkakainitan na, tsaka ko na lang siya papaalisin. Okay. Maganda pagpatay na. Malisex. Okay. Wala naman kasi akong boyfriend, Will. Okay, ito na. Thank you very much. Chavitas Cruz from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ito na ang ating winner. Please, Donita.
Okay, our Gandang Filipina winners will be receiving 10,000 and non-winner will be receiving 5,000 cash. And to be back on Thursday sa ating pong 4th monthly finals. Ayan, malalaman kaya natin. Sige, alam mo, mabigat ang desisyon. Sino kaya ang winner? Donita, Tekla, go! Our Gandang Filipina winner, sino bet nyo? Sino? May 1, may 2, may 3. Candidate number... We have a tie! Wow! Ang swerte ng dalawa pasok sa ating monthly final sa Thursday. Ang ating Gandang Filipina winners! Candidate number... Number 1 and 2! Jimarla Nicole Pililia and Alanis Itangal. Congratulations!